Abangan tuwing Webes, kasanggunian nga ni The Vice Governor's Hour. Ayan, isang magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga kababayan sa loob at labas ng probinsya, sa loob at labas ng bansa na nakikinig at patuloy na sumusubaybay sa programang The Vice Governor's Hour, ang kasanggunian ngani. Ang programa ng ating Vice Governor Adeline M. Angeles kasama at katuwang ang lahat ng bumubuo ng 16th Sangguniang Panlalawigan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, ako po muna ang medyo magsisimula ng konti ng ating programa sapagkat po ang ating Vice Governor ay medyo may dinaanan lang din pong activity kanina. Kaya medyo kararating lang din po dito sa ating studio. Pero bago ko po ipasa din ang mikropono maya-maya sa ating Vice Governor, ay batiin po natin ang ating mga kababayan na ayan, mga nasa nagpi-prepare ng kanilang mga pananghalian. Magandang araw po sa inyong lahat. At syempre po ang atin pong The Vice Governor's Hour ay mapapakinggan dito sa radyo natin Santa Cruz 104.5 at mapapanood po live sa mga official Facebook page po ng ating Vice Governor Adeline Angeles, Province of Marinduque. Ang official Facebook page po ng 16th Sangguniang Panlalawigan, ang Kasanggunian. Gayon din po sa Marinduque News Network at live din po tayong napapanood sa TV sa Lucky 7 Cable Community Channel. Ayan, magandang araw po sa lahat. Patuloy nyo lang pong subaybayan, panoorin at tangkilikin ang programa ng ating Vice Governor at ng bumubuo ng 16th Sangguniang Panlalawigan. At dahil medyo matagal-tagal po natin hindi nakasama dito sa studio, medyo marami-rami pong utang ang ating Vice Governor sa inyo na kwento. At mamaya po, meron din pong bisita, medyo makakasama po natin, hindi lang po ito, sabi ko nga po sa magiging guest niya, hindi po ito ang unang beses na makakasama siya dahil isa din po siya sa bagong miyembro ng 16th Sangguniang Panlalawigan. Kaya patuloy lang po kayong sumabaybay. Pero bago ko po ipasa ang mikropono sa ating Vice Governor, muli po nating ipakilala ang programa. Magandang araw po muli. Andito na ang kasangguni sa Sangguniang Panlalawigan sa programang Kasanggunian Ngani, The Vice Governor's Hour. Kasama ang ating Vice Governor Lynn Angeles tuwing Webes alas 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito sa 104.5 radyo natin Santa Cruz. Abangan tuwing Webes, kasanggunian ngani, The Vice Governor's Hour. Magandang umaga pong muli sa ating mga kababayan, sa ating mga tagapakinig at mga tuwi-tuwi na'y kasama ho ng inyong Vice Governor Lynn Angeles, ang mga sumusubaybay sa ating programa, ang programa na kakampi at kasama ninyong lagi, kasangga ninyong lagi, ang The Vice Governor's Hour, Kasanggunian Ngani. Good morning sa lahat ng mga Marinduqueño, lalo na po nasa loob man ng ating lalawigan o kung nasaan man po kayong panig ng ating bansa, ng ating sa loob at labas ng bansa ay magandang umaga po sa inyo. Kumusta po ang pasok ng taon sa ating mga kababayan, sa ating mga katuwang sa serbisyo publiko, lalo na ho yung mga bagong batch ng mga miyembro ng Sangguniang Barangay. Nagkakagulo ng konti, hindi maubos-ubos ang aking mga bisita na nagtatanong kung sa kanila daw ba dapat o pwede daw ba talaga hindi daw ba talaga sila pwedeng makahingi ng SRI. Ako nangingiti. Yun ng ating mga kababayan, yung SRI ay isa ho sa mga incentives na ibinigay ng pamahalaan sa mga naglilingkod sa pamahalaan, mga regular, mga
contractual at mga nasa temporary na serbisyo kagaya ho ng mga barangay officials, meron din sila. Kaya lang ay dahil nga sa transition ng batch ng miyembro ng sangguniang barangay sapagkat nagka-election, may bahagi ng taong 2023 na naglingkod ang mga dati pang batch. Meron namang mga pumasok na sila, karamihan ng November ay naging medyo masalimuot ng konti kung sino ba sa batch ang makakakuha ng SRI o konting insentibo mula sa pamahalaang, hindi lang pamahalaang, mula ho sa pamahalaan. Yan naman ho'y nalilinaw unti-unti. Ang determining factor ay kailangan ikaw ay by November ba? Ikaw ay kailangan by, baka mamali ako, November 30 ay nasa nakapanumpa na or naglilingkod. Kaya determining yung kung kailan nanumpa ang ating mga barangay officials na newly elected. By the way, ito pa rin ho ang inyong lingkod, Vice Governor Lynn Angeles. Patuloy ninyong nakakasama at makakasama dito sa ating programang The Vice Governor's Hour, Kasanggunian Ngani. At maraming salamat again, Ma'am Kat, Miss Kat, for taking over at least pagbubukas ng ating programa while we are still traveling. And banggit nga ni Miss Kat kanina ay subaybayan ninyo sapagkat sa araw na ito ay makakasama natin at makakapanayam, makakakwentuhan ang isa nating kasangguni sa Sangguniang Panlalawigan, sa Pamahalaang Panlalawigan, bagong miyembro ng Sangguniang Panlalawigan. Mamaya ho, ipapakilala ko po siya sa inyo. Pero for the meantime, ay hayaan po muna ninyo na batiin natin ang ilan sa mga nag-birthday recently, ngayon hong mga unang buwan ng Enero. At syempre, kasama na po dyan si Ma'am Babette Nunez, dating kagawad ng Barangay Malusak na nagdiwang noong January 15. Ang ating kasalukuyang General Manager ng Marelco na nagdiwang ng kanyang 60th birthday noong January 16. Nagpaplano na atang mag-retire pero syempre, kailangan muna ng talagang papalit sa kanya. But I think he is still in charge, si General Manager Gaudencio Sol. Ang akin ho palang partner sa Sangguniang Panlalawigan, isa sa aking pinagtitiwalaan sa Team OVG, Office of the Vice Governor, magdiriwang pa lang sa January 22. Si Dan Ross Marciano, hindi pala mali pala ata ako. Dan Ross Marciano, tama nga. Kasi bakit Dan Ross ba talaga ang pangalan ni Daffy? Oo nga, naligalig na ako. Ang akala ko kapatid ni Daffy kasi lagi akong si Daffy. Dan Ross na palang pangalan parang babae. Danny Rose yung kapatid niya. Okay. Akala ko yung kapatid niya. Okay, happy birthday sa January 22 sa ating partner. Si Daffy Marciano, Dan Ross, Mildred Hornadal, ang isa rin sa aking pinagtitiwalaan sa OVG, ay magdiriwang din ng January 23. Bati ako ng bati sa inyo. Hindi ko alam kung makakatikim man lang ako ng inyong spaghetti. ng spaghetti. Pansit. Naku, pampahaba doon ng buhay, sabi ng ating mga kapatid na Egypt. But of course, nasa Panginoon yan. And binabati rin natin ang mga nagdiwang ng fiesta. Bakit yung mga nagdiwang ng fiesta ng Santa Cruz ay hindi kasama dito? Oo, kumpletuhin sa susunod. Sa lahat ng mga nagdiwang at magdiriwang ng kapiestahan ay binabati po natin. Ang karamihan siyempre pag January, ang patron niyan ay ating mahal na poong Santo Niño. Ang akin din hong naging personal patron, personal
may personal vocation tayo simula nang ako ata ay grade 2 sa mahal na poong Santo Niño. And medyo siyempre kanya-kanyang faith, kanya-kanyang espiritualidad. But on my part ho ay medyo I believe I have a close devotion to mahal na Santo Niño. So sa lahat ng mga nagdiwang at nagdiriwang ng kapiyastahan, kasama na ang bayan ng Buenavista, magdiriwang ng fiesta bukas, pero napakarami nilang mga activities, ang Barangay Dawis, dyan din sa Gasan, ang Tamayo Santa Cruz, tama, andito pala, I stand corrected, sa ating katuwang. Andito naman pala, akala ko inaapi ninyo ang Santa Cruz. Aawain ako ng mga Santa Cruzin. Pag nakaligtaan natin ang kanilang kapiyastahan. Recently, syempre, Tamayo, ang hinadharan sa bayan ng Mogpog, Bakong-Bakong sa Gasan, ang Barangay Poktoy sa Torrijos, Maniwaya dito sa Santa Cruz, ang nabanggit ko na, Pistang Bayan ng Buenavista, Barangay Banto ng Mogpog, lahat ho ay mga nagdiriwang ng kapiyastahan. Isama pa dito ang Barangay Argao sa Bayan ng Mogpog at Sitio Bigaa sa Bayan ng Mogpog. Nako, palagay ko may nakakalimutan pa tayo. Ihahabol po natin. At congratulations din sa bagong miyembro ng Board of Trustee, Chair Designate, Board of Trustees Chair Designate ng Marinduque State College na si Dr. Marita R. Canapi, ang ating CHED Commissioner, ay umuupo ngayon na Board of Trustee Chair Designate. Maligayang pagdating ho at anong tawag ba dito? She will be part of direct governance of the Marinduque State College through the board. Congratulations at welcome ho sa lalawigan ng Marinduque. Congratulations din sa Marinduque State College. Ako'y parang praktisado na ako sa pagtawag sana sa Marinduque State College as Marinduque State University. At feel ko na, pero I know very soon, sabi nga ng mga nakatatanda, pagkahaba-haba man ang prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Kaya ito, pagkahaba-haba man ang paghihintay, alam natin mga Marinduqueño, sa pagiging universidad din ang tuloy ng Marinduque State College. And at the same time, dun ho sa ating year-end draw or Thanksgiving draw ikinongratulate po natin muli ang mga nanalo noong December 28 sa atin hong draw. Si Jovel Kahukom na winner ng washing machine, si Jimboy Antonio Limpiada, winner ng electric fan, si Alia Ricana Recto, winner ng personal ref, at ngayon ay makakasama. Nagpunta ba dito si si Ma'am Alia? Okay, naibigay na ba natin dun sa mga iba? Okay, naibigay na. Ang naiiwan na lang ay yung ref ni Ma'am Alia na pwede niyang kunin ngayon. Nandito na ba? Nasan? Hindi, yung ref. Andito na. Okay. Ayan. Ma'am Alia Recto, yun hong inyong ref ay pwede nyo na hong i-claim ngayong araw na ito dito sa ating programa dito sa radyo natin Santa Cruz. Okay. Vice Governor's Report. Konting report muna ho ng ilan sa mga pinagkaabalahan ng inyong Vice Gobernador Lynn Angeles sa linggong ito or sa nagdaang linggo. Siyempre ho, ginanap ho ang 70th regular session noong January 12, 2024 at isa sa naging resolusyon o ilan sa mga resolusyon na naaprubahan ay ang aming pasasalamat at commendation sa kagalang-galang Baldomero Alimpiada, ang outgoing Liga ng mga Barangay provincial head
or provincial president at ex officio member ng Sangguniang Panlalawigan, na interview ho or nakapanayam natin or minsang umupo ho dito ho sa ating programa si Bokal Limpiada, ang outgoing liga ng mga barangay provincial president. At outgoing ho siya. Hindi ko lang alam kung kailan ang formal na pag-upo naman ng incoming na president ng Liga ng mga Barangay Provincial, pero nag-election na po sila. At ang nanalo ay ang ating kaibigan din, si ngayon ay tatawagin nating Bokal or Liga President elect Boy De Peralta. At siya ho ang inaasahang papalit sa ating kababayan, si Kagalang-galang Baldomero Limpiada, na ngayon ay regular nang uupo naman sa Sangguniang Bayan, sapagkat siya ho ay nakatakdang palitan bilang representante ng Liga ng mga Barangay sa Sangguniang Panlalawigan ni newly elected Liga ng mga Barangay President Boy De Peralta. Ano na nga ang full name, first name ni Bokal Bol? Carlos ba? Oh, parang iba. Kasi kilala ko siya ng lahat. Pati po ako, lagi na lang Kagalang Boy, Tito Boy, Kuya Boy ng tawag sa kanya ng mga nakakakilala sa kanya. Ayun, bukas-bukas. Ngayon ho, ay siya ay sooner or later ay tatawagin na rin Bokal Boy De Peralta. At naipasa rin ang isang resolution na nagde-declare ho sa Municipal Ordinance 369-2023 ng Bayan ng Buwak na medyo beyond the authority of the said LGU to enact. Ito ho ay yung ang Buwak ho kasi ay nagpasa ng isang ordinansa recognizing profound devotion and unwavering faith of the people of Buwak sa mahal na Birhen ng Biglang Awa, and declaring suspension of work and classes in all levels in the municipal government of Buwak on November 11 of every year in honor of the patroness of the Diocese of Buwak, and to commemorate her apparition in the municipality of Buwak. May ordinansa ho silang ganon, at ang ordinansa hong yon ay ni-review ng Sangguniang Panlalawigan to make sure na ito hindi sumasalungat sa higit na mataas na batas. At sa initial review ho ng Sangguniang Panlalawigan ay mukha hong ito ho ay medyo may nababangga na national law. Kaya ho, with regard to the guidelines kung sino ba ang may authority na mag-declare ng holiday. Ako ho, alam nyo ho, ako rin ho ay Katoliko at deboto ng mahal na Birhen ng Biglang Awa. But yun nga ho, to have an ordinance ay we are guided na dapat hindi siya ultra vires o dapat ay wala siyang sinasalungat na mas mataas na batas. Ay lumalabas sa review ng Sangguniang Panlalawigan na ang pag-declare ng holiday in general ay nasa kapangyarihan ng presidente. Maliban na lang dun ho sa pagde-declare ng holiday kapag may mga kalamidad, di po ba? Kapag may bagyo, dinideclare, they are empowered naman yung mga mayor to do that under the DRRM Act, yung Disaster Risk and Reduction Management Act of the Philippines. Allowed ho ang mga LGUs, pero ho dun sa ibang bagay outside that ay ang mamamayani ho sa pagtingin ng Sangguniang Panlalawigan ay ang general rule that it is vested in the power, that power is vested in the hands of the president. So medyo may konti hong naging ganong disposition dito sa ordinansang ito. Resolution authorizing to enter into MOA
on behalf of the provincial government, ang ating governor, MOA with the Bureau of Fire Protection with regard to some financial assistance na ibibigay ng provincial government sa Bureau of Fire para sa kanilang office. Medyo konting tulong, konting assistance ng provincial government. So we adopted a resolution giving authority to the governor to enter into MOA kung saan nagbibigay or nagko-commit na magbibigay ang lalawigan ng Marinduque ng one-time assistance of 180,000 pesos para pangtulong sa kanilang opisina. Okay, that is equivalent to 15,000 pesos per month, I think. Yun. Marami pa hong ibang mga, alam nyo ho, ay pagpasok po ito ng taon at marami hong mga budget ordinances at ilang mga ordinansa mula sa iba't ibang bayan na sinumite sa amin for review na ngayon ay pinag-aaralang masusi, ine-refer sa proper committees at pinag-aaralan pa ho ng committee. Kaya ho, yun lang muna ang aking ikukwento na ilang ordinansa. All the others are in the level of the committee for committee study, report, and recommendation. Noong hong January 11 ay nag-ocular visit din ho ang inyong lingkod, Vice Governor Lynn Angeles, kasama ang mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan sa Balanacan Port. At ito ho ay follow through sa ilang mga initiatives na ng Sangguniang Panlalawigan nagsimula noong October 30. So, alam naman natin, masyadong na Facebook noong January 2 and 3, I think, na medyo maraming nahirapan at medyo hindi masyado na manage ng mas effective or efficient yung ating mga pagdagsa ng ating mga kababayang aalis ng lalawigan at most likely nag-celebrate dito ng Christmas celebration. Of course, nakita natin sa social media na medyo maraming uminit ng ulo, maraming talagang nainis at maraming nagtawag ng pansin sa lahat ng kinauukulan, kasama na rin po sa amin. At of course, alam naman natin ang nararamdaman ng ating mga kababayan and nauunawaan natin yan. Kaya nga po, sa totoo lang, bagaman at ang operation ho ng mga port, including Balanacan Port, ay wala ho talaga sa direct jurisdiction ng LGUs, kasama ho ng probinsya. Ang port authority, ang port ho kasi, ang mga pantalan, kasama na ang Balanacan Port, ay nasa direct jurisdiction ng Philippine Port Authority. Isang, di mo masabing national agency, it's an authority na ang personality ho ay parang GOCC, parang government-owned and controlled corporation ang level ng personality niya. So in short, pag doon ho sa mismong port, sa loob ng port, sa totoo lang, hindi basta pwedeng pakialaman yan ng LGUs. Yun ho ang mabigat na. But of course, sabi ko nga, bagaman at wala sa direct control at direct jurisdiction ng mga pamahalaang lokal ang nangyayari sa port. Of course, hindi naman tayo pwede ring magbulag-bulagan o maging insensitive sa nararanasan ng ating mga kababayan. Nararanasan natin dahil tayo rin ay nagbabiyahe. At kaya nga ho, yun hong aming pagbisita, ocular visit na yon, baka akalain ng iba ay, ngayon lang kayo nagpunta dyan. Hindi ho. As early as October 31, ay nagpatawag na ho kami ng pagdinig sa Sangguniang Panlalawigan kung saan inimbitahan natin ang representante ng PPA dahil nga po para malinawan o ma-address ang mga ilang issues and concerns tungkol ho sa operasyon ng port. At noong October nga, as early as October, ay nag-privilege speech ang ating outgoing ex-officio member, si Bocalbal Limpiada, na siya rin hong kapitan ng Barangay Balanacan at the same time ay Liga President, outgoing ng mga kapitanes sa buong lalawigan. Nag-privilege speech siya at tinawagan ng pansin
ang ilan para sa mga ilang issues and concerns sa Balanacan Port. Kasama na nga po yung concerns ng mga vendors, yun hong mga kantin na nasa labas ng pier na dating kinakainan po ninyo, yun hong mga ambulant vendors na binibilhan nyo ng mga suman, bibingka, may mga ilan ho silang concerns, yun hong mga yung transport group na sinasakyan ho ninyo, yung van at saka yung mga jeep. Gayon din ho yung mismong mga pagpasok at mga concerns para sa mga parking diyan sa Balanacan Port. Yung concern ng iba na ipinarating na kailangan nila na masigurado na mabigyan ng chance na kung sila pupunta muna sa Marinduque, sa Lucena for a while, ay hindi na sila magdadala ng sasakyan, ay pwede nilang maiwan yung kanilang sasakyan sa port. Marami ho, samot-saring issues and concerns na as early as October ay pinag-uusapan na ho at pinatawag nga ho namin ang BPA. So, nun hong nangyari, but of course, we give, syempre, trust and assumption of regularity sa ating mga katuwang sa serbisyo publiko. Pero after na nangyari nga yung medyo challenging situation noong January 2 and 3 ay of course hindi naman pwedeng ipagpikit mata ng pamahalaang panlalawigan. So instead na kami lang yung laging nagpapatawag sa ating mga katuwang mula sa PPA, sa Marina, sa Coast Guard, ay minabuti ho ng mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan pagkatapos naming magkaroon ng Committee of the Whole meeting na sige nga, punta na tayo dyan sa Balanacan at obserbahan natin, tingnan natin, silipin natin ang CCTV nila na i-donate ng provincial government para maging efficient ho ang operation ng port. At naalala ko si Bokal Danny Red ang isa sa request na para hindi lang tayo nag-uusap madalas ay sa loob ng session hall o sa place sa Kapitolyo ay puntahan na natin ang Balanacan Port at magkaroon tayo ng opportunistic dialogue sa namamahala ng port in preparation ho sa amin hong committee hearing, broader committee hearing, committee meeting, kung saan inimbitahan naman namin ang medyo mas mataas pa na opisyal ng Philippine Port Authority. So para yung tinatawag na evidence-based legislation, para yung kung aming nakukuhang impormasyon ay validated and personally ay pag nakikita natin pag nagpaliwanag ang PPA kung ano ang kanilang ginagawa at gagawin ay makikita natin. So medyo pumunta ho kami noong January 1 and so far mas nakita natin at pinaliwanag nila kung ano pa yung mga interventions na kasalukuyan nilang ginagawa in preparation din sa maaring possible challenges sa mga darating na linggo o buwan, lalo na sa pagpasok ng Semana Santa. Alam po ninyo, mga kababayan, naisang banggitin ng inyong Vice Governor Lynn Angeles na ang issue ho ng transportation, lalo na pagdating dito sa paglalayag sa karagatan, ang medyo challenging ho dito ay maraming mga agencies ang involved. Sabi ko nga kahapon at itinuloy naman ho nung January 16, kailan ba ang January 16? Nung isang araw, after ho ng ocular visit, ay yung sinasabi ko ho na yung pag-visit namin at pakikipag-usap kay Sir Sherwin Reyes na Port Manager sa Balanacan ay preparatory lamang sa isang mas malawakan na pagdinig na amin namang isinagawa last January 16, kung saan ang mismong OIC Port Manager ng Quezon, Marinduque ang ating naimbitahan together with some LGU representatives ng Bayan ng Mugpog, representative from PNP, representative from Coast Guard at iba pa, yun hong Marina at saka yun hong may-ari ng barko, mga barko ay intention ho na hindi po muna namin inimbitahan because we are intending to have a different schedule for them. Alam po ninyo, ikwento ko lang sa inyo
bagamat kami ho ay mga leader ninyo at alam naming inaasahan po ninyo ang inyong mga mayor, konsehal, vice mayor, governor, mga bukal, vice mayor, pati po ako, vice governor ninyo, alam ko kung mataas ang expectation ninyo sa pagsasaayos ng ating yan nga, yung pag-travel, yung biyahe, ano ho. At kami rin ho, ganun din ho ang atin hong gusto, sapagkat sabi nga natin, tama naman yung sinasabi ng ating mga kababayan, push tayo ng push na ima-market ang lalawigan ng Marinduque as a tourist destination, major tourist destination in the Philippines. Talagang hindi pwede na ganun ang sistema kung yun ang gusto natin. Alam po namin yon. Ang konting dilema lang ho ay marami hong hindi ganun agad directly control ng pamahalaang lokal. Example ho, sasabihin ay kailangan magdagdag ng maraming barko. Kailangan ang pagdadagdag ho ng barko ay syempre pagbibigay ng permit, pagbibigay ng certificate of public convenience para sila'y makabiyahe dito, ay yan ho ay control ng marina. Ng marina ho, schedule, sasabihin yung hindi sumusunod sa schedule. Again, ang control ho niyan ay marina. Ibig ba sabihin hindi namin nire-remind sa mga may-ari ng barko? Sa totoo lang ho, nire-remind ho. Sasabihin ng iba, ay ganun baka powerless ang mga lokal na opisyal? Hindi ho powerless, pero siguro ang right term ay hindi ho talaga directly makontrol, because the regulation, the monitoring, the granting of permit and all ay sa level ng marina. Kaya nga ho, ang medyo kailangang pukpukin din ay ang marina, which unfortunately ang regional office ay nasa Batangas, meron namang Lucena substation, but still medyo sila ho talaga ang medyo controlling. Okay, may permit na, may anong tawag dito, yung Coast Guard naman ang mag-check kung yung safety concerns ay maa-address using the permit. Pagdating naman sa port operation ay PPA naman. So kita nyo ho, may PPA, may marina, may Coast Guard, tapos yung LGU meron palang PMAC na parang council para sa port operation. Yun ho ay medyo inaano na ho namin, pinapasok ho namin para mas magkaroon ng boses ang LGU. So hindi ho ito paghuhugas ng kamay, because definitely ang inyong lingkod, Vice Governor Lynn Angeles, ay ayaw natin ng hugas kamay. Totoo naman na lahat ay may responsibilidad, at sa amin hong bahagi ginagawa at gagawin naming patuloy ang pwede naming gawin. Yun nga lang ho, hindi paghuhugas ng kamay but statement of facts. There are many agencies involved in this situation, and the problem is systemic. Sabi nga nung iba sa Facebook, naku, maayos pa ba yan? Yung lola ko, buhay pa yung lolo ko, problema na yan. So, makita ho ninyo, the problem is systemic, and the solution is also must be systemic. Hindi ho ito kaya ng isang office lang, ng isang agency lang. Talagang something must be done in the system. Unfortunately, hindi lang ho LGU. Ang controlling ho talaga is our national government agencies. So, don't worry. Dire-diretso naman. Ang importante ho ay hindi humihinto ang lahat. At ako'y naniniwala naman, for instance, sa commitment ng PPA, ng Coast Guard, that they will do things on their part. Yun hong mga vendors, ikwento ko rin lang kasi baka may mga vendors ng ating dyan sa Balanacan Port na nakikinig sa atin, yung mga nagrereklamo na sapagkat nabakuran yung port na bago ang gate, ang pasukan, yung dating kinakainan ng ating mga kababayan ng lugaw, ng hapunan ay medyo nawala at hindi man ma-access. Yan ho yung isang example ho yan. Hindi ho namin pwedeng pilitin sa LGU.
na sabihin sa PPA na, hoy PPA, itong gate na ito ang buksan ninyo. Itong gate na ito ang gamitin ninyo. Wag yung gate na nandun sa inyong plan. That is a typical dilemma namin. Bagamat gusto talaga naming suportahan din yung ating mga kababayan na may kantin doon, lalo na ho ako. Ako ho ay lahing Balanacan din at taga-Mugpog. Pero that is an example of a limitation ng LGU because port operation is not within our jurisdiction. Example ho yun. But of course, sabi naman namin sa PPA ay hindi rin naman pwede na pabayaan yung mga nagtitindang yon, and at the same time yung mga biyahero na wala man lang silang option na makainan sa loob ng pier. At yun ho ang dahilan kung bakit sa ngayon may dalawa ng bukas doon, sapagkat yun daw ho, yun yung kay Kanorma, dating Bukal Norma Rico Hermoso na ino-operate, sapagkat sila ang may permit na existing doon sa PPA. Gayon din yung isa, yung kay Kadante, ay so nag-ooperate na sila doon. Meron na silang canteen sa loob, temporary canteen, but of course they have permit. At ang sabi naman ng PPA, yun hong mga iba, lalo na yung mga naapektuhan doon, ay hindi rin naman pagbabawalan na mag-apply ng permit. If they want to sell or mag-operate ng canteen doon sa loob, ay basta dumaan sa tamang proseso. They should apply with the PPA. Yung necessary requirements must be submitted and must be within the jurisdiction of PPA, yung kanilang operation. Hindi rin naman sila pagbabawalan. So maganda hong balita. Kaya nga sabi ko dun sa mga naapektuhan, lalo na yung kay Ka-Adeling, hindi daw naman kayo pagbabawalan na mag-apply na magtinda sa loob. Pero hindi natin sila pwedeng diktahan na to accommodate yung kantin sa labas ay buksan ninyo itong area na ito. They have their reason also. Doon naman sa mga ambulant vendors, mga nagtitinda ng anong tawag doon, Gio, yung mga kakanin, mahal ko po yan kasi ang akin mga lolo't lola ay ang pamilya ay minsan nagtinda din ng mga kakanin diyan sa Balanacan. So I feel for them, and so far they will be accommodated naman at ina-accommodate na sa loob ng pier. Meron silang particular area ngayon na pwedeng pagtindahan doon sa pier. Ang pinagbawal lang sa kanila ay yung umakyat sa barko. So, yun pinagbawal nila, part ng regulation nila, and they have their reason na hindi pwedeng umakyat ang ambulant vendor sa loob ng barko. That is something that is beyond our control again. But for now, meron naman na silang place kung saan pwede silang magbenta ng kanilang kakanin. Alam mo, yung mga taong yun ay lumaki na sa Okay. Okay. Andito na ang winner ng personal ref. Si Ma'am Alia Recto at Kagawad Natilia Recto. Okay. Kagawad siya ngayon. Si Kagawad Recto. Hi, Kagawad. Di ka nga Kagawad. Paupuin mo nga si Kagawad dito. Mag-hi ka nga, Kagawad. Hello po. Gusto niyo mag-hi sa ating mga kababayan? Okay. Hello. Okay. Welcome po sa ating programa at salamat. Kayo pala ay nakikinig sa ating programa at sige nga. Spontaneous ho ito. Nagulat si Kagawad. Pinapasok ko. Oo. Samantalain ko na. Ang pleasure po. Hindi lamang dahil po kayo ay hindi po lamang dahil sa kayo ay regular na sumusubaybay pala sa ating programa, pero congratulations ho dahil kayo pala ay muling nabigyan ng mandato. Dati na po kayong Kagawad. Huwag kang mag-alala, Kagawad, maganda ka. First time ko pong naging Kagawad ng Barangay Banahaw. Okay. First time pala si Kagawad. Pang ilan po kayo, Kagawad? Pang-apat po. Pang-apat. Okay. At pinapasok ko ho siya sa ating ano nang tawag dito, DJ Shine? Sa ating studio mismo
para mag-hi, and at the same time ay para hindi ako kasi makalabas, ay personal kong gusto siyang makita at mapasalamatan sa kanyang pagsubaybay sa ating programa, at the same time ay i-congratulate siya sapagkat siya ay nabigyan ninyo ng mandato diyan sa Barangay Banahaw bilang isa sa inyo pong pinagkatiwalaan na kagawad ng barangay. Kaya congratulations din, kagawad. Thank you po, Vice. Oo. Kumusta po ang inyong initial feel ng pagiging kagawad ng barangay? As of now po, medyo busy kami. Mm-mm. Siyempre, ganun talaga. Lalo na nung siguro nung Christmas season. Oo, yes, Medyo, Vice. Ang daming mga nag-uwian. givings na inapamigay. Yung mga gift, mga Oo, food oo. pack. Oo. So, isa kami sa mga nag-a-assist doon. Oo. Alam po ninyo, ang mga barangay officials talaga, kaya lagi kong binabanggit, kagawad, mahalin po ninyo yung mga barangay officials ninyo. Kahit po yung mga outgoing, yung mga hindi pala outgoing, talagang nag-end na yung kanilang termino. Pag nakita ho ninyo, pasalamatan nyo man lang po. Kung maaring nag-end ang term, or natalo na, or iba ng pag ho nakita ninyo, bigyan ho ninyo na makapagpasalamat man lang sa kanila. Alam po ninyo kung bakit hindi madali ang maglingkod sa barangay. Ikalawa, wala pong sweldo yan. What they just have is honorarium. Hindi po yung sweldo, kaya wag nyo po silang asahan na sila yung dapat magwalis sa inyong kanal, kasi sasabihin minsan naririnig ko, kagawad kumusta po kayo? Mukhang may hindi man lang po ito pong mga kagawad namin, ang dumi-dumi na po dito, hindi man lang po sila makapagwalis, may sweldo naman po sila. Ay, nainit ho ng konti yung ulo ko pag naririnig ko po yan. Ako ho ay politiko, kagawad. Pero I always believe na kung kailangang itama yung ganong pananaw o ganong pananalita, ay ako ho ay nagtatama, kasi sabi ko sa kanila, ang mga opisyal ng barangay ay maglilid sa atin, mangunguna sa atin. Yes. Hindi po sila janitor. At yung pong kanilang hindi po sinusweldo, yung po ay honorarium. Ang honorarium ho ay parang simpleng pasasalamat. Parang hindi yan sweldo na dahil meron kang serbisyo, yun yung serbisyo nila ay hindi po kayang tapatan ng pera. Kaya ho, ang binibigay lang ho sa kanila ay honorarium. Honorarium ay parang pampalubag loob, pasasalamat sa pagiging katuwang sa serbisyo. Bagaman at ngayon, kagawad, ay may pinag-aaralan ngang batas na isinusulong na baka pwede na rin bigyan o mabigyan ng sweldo ang mga nanunungkulan sa barangay. Yan ho ay pinag-aaralan sa national dahil kailangan dyan ng Republic Act or a batas nasyonal. But of course, we know very well na madaling gumawa ng batas na ganyan, pero pag ang inisip mo ay saan kukunin yung pera na ipapasweldo, baka doon mahirapan na magdesisyon ang national government. But they are partners in service. Kaya ibigay po natin yung paggalang na para sa kanila. Kaya kapag ako may nakikita na yung mga nagtapos na ng kanilang serbisyo, sabi ko, maaring makalimutan ng inyong mga sinerbisyohan sa barangay na magpasalamat sa inyo. Ako na ang nagpasalamat sa inyo. At niyayakap ko talaga. Kasi alam ko, lalo nung pandemic, they worked with us. They help the people. Mataas ang expectation. Kami nga po na mga may sweldo pa mula sa pamahalaang Panlalawigan, hindi po ninyo kami nakasama ng 24/7 sa inyong barangay dahil Yes, umiikot-ikot kami. Pero yung mga barangay officials ninyo, they are frontliners. Hindi po simple yun. Kaya yung bang pagsasalamat man lang sa kanilang naging serbisyo at ngayon ho ay nagiging serbisyo ni Kagawad is napakalaking bagay. Kaya thank you, Kagawad, You're welcome po. for choosing public service. Not easy. Ang tanggapan ho ng gobernador, ang Sangguniang Panlalawigan, ang pamahalaang Panlalawigan, in whatever way po na kami ay pwedeng maka-assist sa inyo, andito rin lang po kami. Thank you so Oo. much po. At salamat ho sa inyong pakikinig. Alam kong siguradong ikaw may mga refrigerator na, Thank you so pero much, Vice. yan ay pwede siguro sa iyong room
Baka yung iyong... Maliit lang po ang aming bahay. Ha? Maliit lang po. Ay, di bali maliit ang bahay. Eh, kung 4 naman ang refrigerator, ay di. Natawa si Kagawad. Ako rin ho'y maliit lang ang bahay. Pero wala ho sa bahay yan. Ang mahalaga ay yung nakatira sa bahay. Yes, At Vice. ako'y naniniwala naman ho na hindi nyo papasukin ang serbisyo publiko kung wala po kayong puso para sa komunidad. Yes, Vice. Okay, batiin nyo nga po ang ating mga tagapakinig. Binabati ko po ang ang sangguniang barangay ng Barangay Banahaw, lalong-lalo na kay Kapitan Emmanuel Dalumpienes at sa aking mga kasamahan at sa lahat ng barangay officials. Sa ngayon po, Kap. Vice, ngayon po, Vice, ay kami po ay nagkakaroon ng ICAP. Okay. Okay, every Saturday po ay iniikot po namin ang buong barangay. Mhm. Pag Saturday doon sa kabilang sitio, sa susunod ay basta maikot po namin. Okay. Basta kami ay nagkakaroon ng ICAP po. Oo, pero Yan po ano ang yun una namin. mga kababayan natin, yung ikap na yan mangunguna lang sila. Nangunguna po kami. Iga-guide ang komunidad. Yes. Pero wag niyo naman silang aasahan na pagkatapos sasabihin pinaglinis kami, hindi man lang kami pinagmerienda. Sa totoo lang, dapat nga kanya-kanyang tapat tayo, di ba? Pero magandang activity po yan kasi yung community, yung work, sama-sama, simpleng paglilinis, ay yan ho'y maraming simbolismo. Yes. Na po. pag nagkasama diyan ho makikita Kagawad kung sino yung walang pakialam. Diyan makikita ang personalidad ng isang neighborhood o member ng neighborhood kung maasahan ba, sensitibo ba sa ng komunidad o wala siyang pakialam, basta dun lang siya sa bahay niya. Naku, pero tingin ko naman ay dito naman sa Santa Cruz ay ang kailangan lang ay ma-inform sila, Yes. mahinga ng tulong. Ay nakita ko they are very helpful. Lalo na nga kung ang namumuno naman ay nakikita nila has the moral ascendancy to be followed. Yay! Okay. Salamat Kagawad and Thank you so much congratulations. po. Sige, minsan mag-imbita ka naman sa ng merienda sa iyong sabi mo maliit na bahay. Maliit Oo daw na naman bahay. Hindi po. po ako naniniwala diyan. Maliit, malaki, basta ang tao ay mabuti, masarap, Mabuti ang puso. mabuti ang puso, nagiging biyaya sa iba, sa kapwa, ay yun po yung mahalaga. So thank you Kagawad. Thank you so God much bless po. you. And kumusta ho ka na Kapitan Okay at po. Makakarating sa po. lahat ho ng mga katuwang natin sa Barangay Banahaw. Okay, binabati ko po yung mga mamamayan ng Banahaw. Okay po. Andito po si Kagawad. Thank you so much Sige po. po. Bye-bye po. Thank you po. Bye-bye po. Okay, yan ho si Kagawad na Natalia Recto, kagawad natin, katuwang natin sa Barangay Banahaw. Pero dati na hong naglilingkod sa Banahaw bilang isa sa mga Barangay Nutrition Scholars. Yes Tama po. po? Okay. Sige ho. Thank you you so much. Thank you Kagawad. At yun ho, at sa lahat ho ng iba pa nating naging yun, anong kinukwento ko sa inyo kanina, yun hong issue ng Balanacan Port na unti-unti ho na ina-address at patuloy na ina-address ng iba't ibang ahensya. Ang kasunod naman ho, di po ba, sabi ko sa inyo, intentional na hindi po namin inimbita ang mga may-ari ng barko sapagkat mas minabuti ho namin na ang mag-usap-usap muna ay ang mga implementing agencies, ang mga regulatory agencies, kasama ho ang LGUs. Bago kami dumako sa pakikipag-usap naman sa mga private group, including sa may-ari ng barko at iba pa na mga negosyante. Yan. At, okay, ilan pa sa, excuse me, siyempre ho, ito maikwento ko lang. Alam po naman ninyo, ang inyong lingkod ay chairperson din ng Philippine National Red Cross sa Marinduque at nagkaroon din kami ng konting first
regular meeting ng Board of Directors ng Philippine Red Cross sa ating lalawigan. Marami rin hong mga nakalinyang activities at initiatives. Ang Philippine Red Cross, isa sa pinakamatanda na rin na volunteer organizations sa daigdig at sa bansa. Yan hong kanilang mga initiatives na yan ay magko-complement naman sa initiatives ng pamahalaang panlalawigan din at ng gobyerno. Nag-visit din tayo sa 70th anniversary ng Door of Faith Church at gayon din sa installation ng bagong Kura Paroko sa bayan sa Barangay Balanacan sa Our Lady of Peace and Good Voyage Parish. Diyan sa Barangay Balanacan si Father Arvin Madla. Ayan, na-install din. So, ilang mga activities ho natin. At syempre, ay nakipiesta ho tayo sa ilang mga nagpiesta. Hindi talaga mapuntahan lahat, pero unti-unti, at kumain tayo ng masarap na handa dyan sa Puktoy. Naimbitahan tayo ng ating gobernador syempre sa kanilang tahanan sa Barangay Puktoy, at kumain ho tayo ng masarap na handa nila, at gayon din sa ilang mga nabisita ho natin. Talagang hindi rin masabay-sabay sapagkat na tiyempo na kasabay din ng mga ilang pagpupulong na official naman diyan sa Kapitolyo. Ayun. At syempre, yung binabanggit ko sa inyo na nag-celebrate ng birthday si GM Sol, at naging pagkakataon din para pasalamatan siya sa lahat ng naitulong niya bilang katuwang natin sa serbisyo publiko bilang general manager ng Marelco. Ayan. At yun, meron ding ilang activities sa bayan ng Buena Vista. In line with their celebration of their town fiesta, medyo nag-attend tayo nung street dancing. Parang hindi naman sila nagpunta sa street, pero aywan ko, nagpunta siguro, baka hindi ko lang nakita. Ando na po kasi ako naka-attend sa program, at napakagagaling. Kaya pala talagang pwedeng tumapat na ang mga ganitong activities natin, mga street dancing natin dito sa Santa Cruz. Nakita ko magagaling. Sa bayan ng Mogpog, nag-compete pa sa Aliwan Fest. Tapos sa Buena Vista, gayon din sa may Bila-Bila festival na nagkakaroon ng street dancing. Gayon din sa bayan ng Gasan, doon sa kanilang kalesayahan. Very competitive na ang ating mga kababayan. At yun nga, sa Buena Vista, natingnan natin yung kanilang street dancing. Nagkaroon din sila ng drum and lyre band competition. At ayan, mamaya may sayawan, may fiesta ball. Yay, makaka-chacha na naman. Ay, pag po sa chacha ay wala po akong pagod. Kaya yun nga lang, tawag na tuloy sa akin ay si Vice Governor. Maano na yan ng chacha. Ayun. At syempre meron din silang float parade. Marami silang activities dyan sa Buena Vista in line with the celebration of the town fiesta. At syempre nag-visit din ako dun sa ilang sayawan sa Bakong-Bakong, sa Dawis, at ilan na barangay sa iba't ibang panig ng ating lalawigan. Uy, dire-diretso rin ang distribution ng food packs. Ito ho'y bilang implementasyon ng milestone ordinance na ipinasa ng Sangguniang Panlalawigan sa inspiration din at inaprubahan ng ating Governor Presby. Yun hong mga nag-celebrate ng birthday na nakaabot ng 85 noong later part of last year. Dito sa Santa Cruz ay nabigyan sila. Meron ng 44 senior citizen beneficiaries na nabigyan dyan sa Kilo-Kilo. Sa Matalaba, 74 beneficiaries. Sa Tawiran, 89. Sa Napo, 107 beneficiaries. So sa ating mga kababayang senior citizen, sabi ko nga po sa inyo, yun hong natatanggap ninyong mga food packs na yan ay maaring sa tingin ng iba o maaring kayo rin
rilaang pala naman ang abigay sa amin ng probinsya, ng Kapitolyo. Kaunti naman pala. Mas marami pa yung napadala ng aking anak, anong aking apo. Ang lagi kong binabanggit ay sa yan ho ay sana hindi lamang yung kung ano yung laman sa loob ang ating tingnan, pero makita rin ho ninyo ang pagpapahalaga na binibigay sa inyo ng pamahalaang panlalawigan sa kabila ng maliit o limitadong pondo ng probinsya. Ay gusto namin na panahon ng inyong milestone age na nag-celebrate kayo ng birthday ay maramdaman ninyo na naalala po namin kayo. Ayan. Sa atin ng pagpapatuloy ay bago tayo magpatuloy siguro ay muli nating ipakilala ang ating programa at pagbalik ko natin ay makakasama po natin ang isa ho na gwapong-gwapong bagong miyembro ng Sangguniang Panlalawigan na lagi akong namamali sa tunay na first name. Ayun, ang ating mamaya. Papakilala ko sila sa inyo. But for the meantime, isa po munang pagpapakilalang muli ng ating programa. Andito na ang kasangguni sa Sangguniang Panlalawigan sa programang Kasanggunian Ngani, The Vice Governor's Hour. Kasama ang ating Vice Governor Lynn Angeles tuwing Huwebes alas 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito sa 104.5 Radyo natin Santa Cruz. Abangan tuwing Huwebes, Kasanggunian Ngani, The Vice Governor's Hour. Okay, ito pa rin po ang inyong Vice Governor Lynn Angeles. Kasama pa rin po ninyo sa ating programa na inyong pinagtitiwalaan, The Vice Governor's Hour, Kasanggunian Ngani. At gaya ng aking binanggit kanina, binanggit din ni Ma'am Kat, kasama ko po ngayon at makakakwentuhan natin ang isang bagong miyembro ng Sangguniang Panlalawigan representing the Sangguniang Kabataan sapagkat siya po ang nahalal na presidente ng Federasyon ng Sangguniang Kabataan dito sa ating lalawigan. At in that capacity, siya po ay umuupo rin na bukal bilang ex-officio member ng Sangguniang Panlalawigan. So hindi na rin lang po siya SK Chairman, kundi siya rin po ay pwede na rin tawaging bukal o miyembro ng Sangguniang Panlalawigan. Bumati ka ang ating bagong bunso ng ating bunsong kapatid sa SP, Bokal Bertinos Valencia, mas kilala na Tinus. Tama? Yes, Bokal Tinus Valencia. Bati ka muna, Bokal. Ayan, magandang tanghali po sa ating lahat. Binabati ko po aking mga staff sa Capitol, sila Ate Rhea, si Ate Mildred, at si Kuya RBJ, at si Nasyong. At binabati ko rin po ang mga tambay sa West Side, sa Tampus, lalong-lalo na kay Master Boods, Plantilla, at Jack Rabi. Okay, kita nyo naman, umarangkada agad, bati agad, Kasi ho, alam po ninyo kung bakit niya binati agad yung kanyang mga staff. Kasi ho, ang buhay po namin, para mas maging effective at efficient kami ng bokal o vice governor, ay malaking bagay ho yung wind beneath our wings, our angels, our staff. Okay. Ay, bokal. Sino nga ba si PPSK Federation President Tinus Valencia na ngayon ay Bokal Valencia? Isa po ulit, bumabati po ulit at magandang tanghali. Ang inyong pong lingkod ay ang tunay na pangalan ay Bertinus A. Valencia. Pinanganak po ako sa bayan ng Torrijos, Marinduque, Barangay Poblacion. So, taga Torrijos Senyo. Taga Torrijos Senyo Torrijos po ang ating bagong bokal. Okay. Ako po ay anak ni na Ginoong Victorino Rosas Valencia at Virginia Angelio Valencia. Nakatapos po ang inyong lingkod sa elementarya sa Torrijos Central School. At sa high school naman po ay Our Mother of Perpetual Succor Academy. At kasalukuyan po ako nag-aaral na sa Marinduque State College sa kurso na Bachelor of Arts in Political Science. Okay. So, bakit ka bakit mo napagdiskitahan naman Bokal Valencia na pumasok sa SK? I mean, kumandidato at maging official ng SK. So, what inspired you? Na-inspire po ako no magtumakbo ng SK is bata pa lang po ako hindi ibig naman sabihin na bata is wala na muwang pa sa mundo. Nakikita ko naman po sa
bawat namumuno dito sa bansa is meron silang mga ini-implement. Mhm. At yun ay nakikita ko, and habang po ako'y tumatanda, nai-inspire po ako na maging isa ring politician, Mhm. maging leader Mhm. sa isang lugar. At yun po, habang po ako'y nagkakaedad na, ay, bata pa pala. Habang ako'y tumatakbo sa aking buhay, nakikita ko ang pangunlad dito sa ating, dito particular na lang sa ating lalawigan, Mhm. umuunlad na. So, mas lalo ako na-inspire na tumakbo. What if ganito rin ako? What if ganito rin ako sa mga susunod pa na aking buhay na ganito, na isang successful na leader, no? Mhm. And that inspired me so much po. And Okay. bago man po ako dumating dito sa aking pwesto, marami po akong kinabibilangan na organizations that Okay. build me. Na nag-build po sa akin. Mhm. Andito po ang Get Involved, Lead, Ask, Speak, Kabataan Organization, o mas kilala sa tawag na Gilas ko. Mhm. Bago po man po ako maging busy at magsipag-aral sa syudad ang aming mga membro, ay isa po akong aktibong nakikilahok, Mhm. nakikisangkot, at nahuhubog ng mga kabataan ng organisasyon naming ito. Mhm. Dito po nag-start ipadala. Dito po nag-start saan ako pinadala ng aking mga advisors at mga officers sa different trainings and seminars na nag-ano po talaga sa akin, na naghubog, Naghulma, okay. nag-build up sa akin para mas tumaas pa yung aking credibility na maging isang leader. Okay. At sa pagpatuloy ko po dito sa aking organization na ito, mas may mga nakilala po ako mga tao. At doon po sa aking pagpakilala na yon, lumawak po. And then, napasama po ako sa aking fraternity. Ang proud na proud ko pong ipinagmamalaki, ang Tau Gamma Pi. Aba, parang pumapalakpak ang tenga ng mga Tau Gamma, ano? Ang kanila palang Brad ay siyang nangunguna ngayon sa SK. Pero siguro yung iyong pag-aaral din ng political science, Yes, no? Sa Marinduque State College, Yes no? po, San. Ay nakakatulong para mas Yes po. maintindihan mo ang political dynamics, political structure, at the same time ay kung saan ka pwedeng makisangkot sa pamamahala. By the way, naalala ko, sabi mo, pwedeng maging leader, pwedeng maging politiko. Naalala ko tuloy, yun nung nagsisimula pa lang akong leader, estudyante at leader kabataan, sabi sa akin ng mentor, strive not to be a politician but to be a statesman, sabi niya. Sabi ko, ano pong pagkakaiba nung statesman, politician, pareho lang po yun. Naglilingkod, sabi niya, nakangiti siya, biro, no? Sabi niya, a politician, a statesman runs in an election and when in position, prepares for the next generation. But a politician daw runs in an election and once in position prepares for the next election. Ayan. But of course, biro-biro lang ho yun. But in reality, sabi ko naman, sabi naman ng isang friend ko, na mentor ko rin, Lynn, okay lang yan. Tawagin kang politician, be in politics or not, okay lang yan. Kasi in reality, ang impression kasi ng iba, politics is dirty. But in reality, lagi mong tatandaan, politics is not dirty. It's not a dirty game. It just happened na sometimes there are just dirty players. Yes. So it is always your choice on how you are going to play. Pero what is important is ang tingin ko sa lahat ng mga katuwang ko sa serbisyo publiko, lahat ng politiko, basta pasukin ang serbisyo publiko sa puso nila at sa isip nila, gusto na rin nilang maglingkod. So ang tingin ko sa kanila, lahat ay katuwang sa panunungkulan, kagaya mo. And together, we can prepare for the next generation, Yes, lalo po. na sa mga kabataan na iyong pinaglilingkuran, And by the way, kumusta ang iyong unang araw sa Sangguniang Panlalawigan? Ano ang feel ng pagiging bokal? Pag sinabing bokal, boka. Kaya minsan sasabihin ng iba, okay lang kahit hindi ka magsalita. Basta tawag dito, action na lang. Pag bokal daw, konsel, kaya po bokal kasi kailangan mo talagang magsalita dahil ikaw ay legislator. Pag hindi ka po nagsalita, ay paano ka po magiging epektibo sa iyong trabaho? Kumusta ang feel? Kumusta ang unang araw? Nung unang araw po or linggo,
doon sa Capitol, no, Sangguniang Panlalawigan. Medyo kinakabahan po ako. Bakit naman? Dahil bilang isang pinakang bata at pinakabago sa sanggunian, lahat naman po tayo ay nangangapa pa sa mga bagay na hindi natin ganto kagamay. Gamay pa, okay. Kaya ang inyo pong lingkod ay mas sinisikap na maging isang magaling na miyembro ng Sangguniang Panlalawigan. Halos araw-araw na nga po ako nandun sa opisina just to make sure na may improvement po sa aking pag-upo. And congratulations kasi that is the first step. Totoo, yung admission na marami pang kailangang alamin. Yes. Marami pang kailangang pag-aralan. Pag doon ka nagsimula, you are on the right track. Kasi ang kasunod nun ay hahanapin mo ang sagot, pauunlarin mo ang iyong competency, ang iyong skills hanggang sa maging effective ka. Meron Yes, kasing iba, papasok sa isang bagay, feeling alam na lahat. Kapag ganon, nako, yun ay most often than not hindi magiging effective. Kasi nga, wala nang room for improvement and learning. Pero congratulations kasi nakita ko yung humility mong ganon. Lagi po siyang nasa aking opisina dahil alam din naman ni Bokal Tinos. Ako kasi laging nabubulol pagtawag ko sa kanya, Bokal Valencia na lang lagi kasi liligalig ako sa kanyang Bertinos na pangalan. Pero nakikita rin naman ho niya, talagang araw-araw din tayo, pag wala sa field ay nasa opisina. At lagi kong bisita, lagi yung may atanong, laging may ahingi ng guidance. Kaya you're on the right track. All improvement starts with the humility and determination to learn something new. And bilang head ng Sangguniang Kabataan, gaano sa tingin mo kahalaga itong Sangguniang Kabataan as an institution para mapaglingkuran ang mga kabataan? So, mahalaga po ang mga SK, no, sa pamahala. Hindi lang dahil sa mga bata ang mga namumuno. Bukod ay upang may boses din po ang sektor ng kabataan sa sanggunian at sa lipunan. We have different responsibilities naman po pagdating sa committee. At ang SK naman po humahawak doon ang Committee on Sports and Youth Development. Okay. Sa madaling salita, ang mga SK ang tagapamahala ng mga taong sakupan ng katipunan ng kabataan. Challenging ito, no? Dahil bagaman at medyo laging binabanggit yung sinasabi ni Dr. Rizal na talagang ang pag-asa ng bayan is kabataan. Which is iniba ko na po, no? Anong sabi mo ngayon? Ang sabi po Siguraduhin mong hindi magagalit si Dr. Rizal. Yes, sa hindi po pag-iba siya mo. magagalit dahil sa panahon po ngayon, ibang-iba na po talaga ang Ano na kabataan ngayon ang ngayon. kabataan? Ang sabi po ni Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Ngayon po, ang pag-iisip ko lang po ngayon, ang kabataan ng inaasahan ng bayan. Pwede. Okay, Dr. Rizal, pasado po ba itong mga pinagsasabi ni Bokal Bertino sa inyo? I think, totoo, inaasahan. And salamat na nga lang, maraming kabataan Kasi naalala ko, di ba, naikwento ko in the past, gagaling lang namin ng Tokyo training sa Japan noong December din ba? At ang malaking problema nila doon is yung kawalan ng kabataan. Kaya nga may mga city, may mga lugar sila, prefecture. Pag sinabi yung prefecture, yun yung parang probinsya ng Japan na sabi nila bukas-bukas ay posibleng mawalan ng tao or maging ghost town sapagkat wala ng kabataan na sabi mo ay inaasahan ng bayan. Paano kung walang ng kabataan at wala nang inaasahan? Yan na ang posibleng ng unti-unting pagbagsak ng isang bansa, ng isang lugar. Yes po, dilemma. And pero naniniwala ka doon, inaasahan kayo. Yes po. At sa tingin mo, maaasahan ang kabataang Marinduqueño? Yes po. Kapag ang isang kabataan naman po is tumitindig sa kanyang mga principles na which is tama, mabibilap yung sarili niya na maging isang tunay na pag-asa ng bayan. Okay. Pero kapag ikaw ay nalalayo ng landas, dyan talaga tayo magkakatalo. Okay. At diyan papasok ang yung galaw o yung espesyal na misyon ng mga leader kabataan. Yes po. Yung magbigay ng pag-asa, magbigay ng gabay, magbigay ng inspirasyon sa
sa kabataang Marinduqueño in general para gawin nila yung inaasahan sa kanila. Yeah. And ating magiging trabaho ay more on legislation, no? Yes po. Pero iba ka iba yung iyong magiging misyon kasi meron ka ng trabahong legislation, paggawa ng batas, meron ka pang trabahong executive bilang presidente ng federation sa iyong barangay at saka sa lalawigan din. So medyo challenging yung iyong mas kung tutuusin, mas powerful ka nga kaysa sa ordinaryo o regular na bokal. Dahil yung trabaho ng regular na bokal, halos trabaho mo na rin. 'Di ba? Pero yung trabaho mo na executive in nature bilang pinuno na mangunguna sa sangguniang kabataan at sa mga kabataan sa buong lalawigan, hindi yun masyado anong tawag dito, na-access yung ganong opportunity to serve ng mga regular na bokal. Kaya dalawa, no? Meron kang yung balikat, nakalagay sa balikat mo na legislative function, merong nakalagay sa kanang kaliwang balikat mo na executive function. At ang aking dalangin, Bocaltinus, ay sana ay magampanan mo ng maayos yung mandato na yan, because sabi nga ni ay kapag ang leader ay magiging maayos na leader, maraming magagandang pwedeng mangyari sa sektor ng kabataan. At ano ang nakikita mong mga immediate concerns or mga concerns na issues ng mga kabataan na sa tingin mo ay dapat mapagtulong-tulungang mabigyan ng pansin agad-agad? So, dear Vice Gov, bago pa man po ako dumako sa mga kailangan aksyonan at solusyonan, bilang leader po ng buong lalawigan, pare-pares po kami hinaing ng mga SK na katulad ko, hindi po kaagad makapagpalabas ng budget, hindi rin makapag-implement ng mga projects and activities, pero pwede naman po tayong mag-implement ng project and activities through sponsors and solicitations. Pero hindi naman po lagi makakapagkuha ka ng solicit at saka ng mga sponsors Kaya sa inaasahan ko po, this afternoon po, may meeting po kami ng DILG, ng TESDA, na sana po after ng meeting na yun, masolusyonan yung mga hinaing ng mga aming mga SK na tulad na lang po sa SK Treasurers, kailangan mo po nilang kumuha ng bookkeeping, which is napakahaba po ng proseso bago sila makakuha nun. And isang conflict din yung para makapaglabas ng pondo. And kung okay. So, pwedeng maglabas ng pondo. bawal po. Bakit bawal? Kasi po, once na hindi ka po nakakapag... Okay. Ibig ko sabihin, kasi sabi mo hindi kayo makapaglabas ng pondo. Yes po. I think pwedeng maglabas ng pondo except na may mga preparasyon pa na kailangan gawin. Yes po. 'Di ba? Okay. Kasi iba yung noon Mhm. Yung noon, hindi rin sila makapaglabas ng pondo sapagkat bungi-bungi yung kanilang Yes po. sangguniang kabataan. Dahil lang guidelines po kasi na sinusunod ngayon ng SK is the SK Reform Act Law, the Republic Act 1074-2, which is yung po yung sinusunod po namin. Bagong-bago, hindi naman po siya bago, the way back 2016 pa po yung batas na yan. Correct. So, sa ating mga, Bocaltinus, tama ka na minsan sa fundraising, madalas ang way ay solicitation. Yes. Mahingi na lang ng ganito, magawa na lang ng solicitation letter, magbigay ng mga envelope sa mga possible patrons. Pero in reality, kapag ang isang leader ay alam kung ano ang kanyang gagawin, alam kung ano ang batas, alam kung ano ang proseso, marunong gumawa ng mga development plans na magja-justify kung paano mailabas ang pondo, at may mga buong istruktura na pwedeng magdesisyon kasi bago mailabas yung kanilang pondo talaga, kailangan ay merong development plan, youth development plan, kailangan ay dumaan sa naiharap nila sa pulong ng mga kabataan, kailangan ay naipa-approve at na-adapt ng sangguniang barangay na kung saan umuupo rin yung SK doon sa sangguniang barangay para hindi lang siya pero adopted siya as part ng development plan ng barangay. Pagkatapos nun ay yun nga, may proseso naman. Kaya lang nahihirapan minsan ay kapag hindi mo alam ang proseso. Yes po.
tinutulugan, minsan natutulog na gustong maglabas ng pera. Hindi. Magagawa ng, gawa tayo ng ganito, magpaliga tayo ng ganito, magpagawa tayo ng ganitong pathway. Pagkatapos hindi naman isinama doon sa AIP o yung Annual Investment Plan, hindi naman naisama doon sa Youth Development Plan, hindi naman napa-aprubahan o naipa-adapt sa sesyon ng sangguniang barangay, etc. Paano mo maiilabas yung pera? Kaya nga, tama, you're on the right track. You seek the guidance, bilisan ninyo yung learning curve ninyo, bilisan ninyo yung pagkuha ng mga orientation and training mula sa DILG and other partner offices and agencies para malaman ninyo ang mga strategies kung paano magagamit ang pera ng SK, because SK has funds. Automatic, ilang percent ng fund? Sige 10% po ng budget ng barangay. ay napupunta sa mga programang pangkabataan. Pagkatapos hindi magagamit at hindi nagagamit, ay sayang. Pero I'm confident na magagamit po nila yan. Yes. Doon ho kasi sa mga previous na yung panahon ni na Bocalbucci Rosales, naintindihan ko rin ang hirap ng kanilang batch kasi karamihan ng mga barangay noon ay bungi-bungi ang kanilang sangguniang kabataan. Merong SK chairman, pagkatapos may isa o dalawang SK kagawad lang. Kaya hindi sila nakakakuha ng quorum to make a decision kung paano gagamitin. Hindi naman pwedeng SK chairman lang at saka yung natitirang kagawad. Yes, Karamihan kasi doon ay mga umalis o nag-aral sa Maynila, umalis, hindi agad napalitan. Kaya very challenging din ng mga nagdaan. Pero Yes, ngayon, I think you are starting right kasi yung bagong age na ngayon, yung age ng mga SK ngayon medyo mature na no. Hindi kagaya noong nung batch na yon. Kasi doon sa batch na yon kahit medyo bata pa parang hindi pa nababago yung age limit ng mga pwedeng kandidato sa SK. Ngayon, tinitingnan ko yung mga SK karamihan mga third year college, fourth year college, yung iba ay graduate na, yung iba nga ay licensed na Mhm. So, ibig sabihin yan, hindi yan yung high school na aalis pa Maynila dahil mag-aaral sa Maynila. So, most likely, alam nitong mga batch ninyo na dito sila, at least in the next 2 years, tatapusin ang pag-aral, nandyan sa MSc, yung iba ay maghahanap ng trabaho dito sa Marinduque. So, yan. Ano pa ang ibang mga challenges maliban sa funds? And another concern naman po sa ating mga SK is yung pagiging familiar nila sa parliamentary practices and procedure. Okay. One of my advocacy po kapag dumating ito yung taon na to. Pero sinisika po namin talaga na makumpleto na requirements para makapag-implement kami. And first of is parliamentary practice and procedure. Procedures. Para alam po nila yung flow po ng meeting, Mhm. yung guide nila kung paano sila patakbuhin ng meeting Okay. sa session. Okay. Sa atin hong mga kababayan, pwedeng sabihin ng iba, arte lang yan, dami-daming problema na kaagad, bakit may mga parliamentary rules and procedures pa lang yan? Mag-meeting na lang sila at mag-usap sila kung paano nila gustong mag-usap. Alam po ninyo, napakahalaga ho yan sa isang body na kagaya ng mga sanggunian na dapat ay marunong ng parliamentary rules and procedures, ano ang tamang pagpadaloy ng pulong para naiiwasan yung ang haba ng pinag-usapan, walang pinagkayarian. O para rin maiwasan yung sasabihin na itong SK chairman na yan, diktador O itong kapitan na yan or vice mayor, vice governor, diktador Kailangan kasi may tamang proseso para lahat ay makapag-participate. Para hindi nag-aaway-away, hindi nagtatalo-talo, merong naka-agendang 3, ay natapos ang meeting ng halos isang araw, yung dalawang agenda hindi na pag-usapan, yung isa ay napag-usapan, may mga 5 hindi naman naka-agenda na pinag-usapan, no? Kaya nagkakagulo ho ang meeting na minsan ay walang nangyayari at nagsisimula pa na pagsisimulan pa ng di pagkakaunawaan. Kaya you're on the right track, Chairman, na simulan mo na ma-develop or ma-practice ng mga manunungkulan na SK yung skills ng parliamentary procedures. Yeah. And ang sangguniang
ang panlalawigan, ang tanggapan ng Vice Governor will assist you on this. Kung ano man ang pwede naming maitulong sa inyo, of course, DILG is there, pero kami bilang iyong kapamilya na rin sa Sangguniang Panlalawigan, at yan din naman ang trabaho natin, ay we are willing to assist you in that initiative in whatever way na pwedeng tumulong. Ang iyong mga colleagues sa Sangguniang Panlalawigan, I'm sure the other board members who are also experts in parliamentary rules ay pwedeng support sa inyo in that initiative. At ang aking tanggapan, I will help you on that. Go ako dyan. Kasi naalala ko tuloy, noong nag-research ako sa DILG, ano po ba ang mga issues and concerns ng mga sa barangay na yun, Sangguniang barangay in general, hindi Sangguniang kabataan. Very recent lang yun. I think before election. And hindi lang sa Santa Cruz, kasama na ang Santa Cruz. Ang sabi ng DILG ay humingi ako ng first 3 issues and concerns involving yung function ng Sangguniang barangay. At nakasama ang issue ng yung hindi nag-i-implement ng parliamentary rules and procedure or kailangang mas maging aggressive pa para mas maging effective at efficient. Hindi lang naman sa Santa Cruz, sa lahat 'yan. Kahit sa ibang panig ng bansa, sa iba-ibang probinsya, nakakausap ko ang mga vice governor, kasama rin talaga sa challenge yung kung paano mas magiging effective sa pag-meeting ang mga sanggunian using or guided by the parliamentary rules and procedures. So, tama ka. Pagtulong-tulungan natin yan. Nung minsan nga po na pumunta ako sa school nakausap ko po yung prof ko at tinanong niya ako kung anong mga future plans ko. Nung narinig niya po yung implementing po ng parliamentary practice and procedure, natuwa po siya. And willing po siya na siya ang maging speaker po, resource speaker. Good. Pwede po siya sabihin dito kung sino siya? Kasi he or she is volunteering to help you. Oo. Siya po si Sir Ken Mark M. Palatino at si Sir Butch Imperio. Okay. Sila po, gusto po nila, nung nalaman po nila yun, gusto po nila maging resource speaker po doon sa... Okay, pasalamat ka agad yes, sa kanila. nagpapasalamat agad po ako noon. Maraming tutulong sa'yo. Kasi Yes po. yung mga nakakaunawa ng iyong trabaho, kagaya nila, mga academicians sila, definitely will understand kung gaano kahalaga yun. So yung mga kabataan dyan, yung ating mga katuwang na sa SK officials, hindi simpleng maglingkod, hindi enough, minsan hindi sapat yung gusto mo lang o yung puso mo ay punong-puno ng determined na maglingkod. Kailangan din ay yung competency. Kailangan din yung capability para mas maging mabuting lingkod bayan tayo at mas maging effective na lingkod bayan. At isa yan, parliamentary rules and procedures na makakatulong sa atin to be effective and efficient. Ano pa? So, Bokan? dako na po tayo doon sa mga issues and concerns sige. ng ating mga kabataan. Una po ay yung pagkakaroon ng tulong pinansyal sa mga kabataan sa kailang pag-aaral. Dahil hindi naman po lahat tayo ay may kakayang makapag-aral, although karamihan po na nag-aaral dito sa ating probinsya is from state college, which is libre ang tuition fee. How about the other expenses po, like yung mga pambayad nila sa bahay, pangkain nila araw-araw, yung mga kagastusan po na gano'n, which is number 1 na rin po sa pagdating sa education. Okay. Ano pang mga other issues and Ayan. concerns and yung naiisip mong possible intervention na pwedeng gawin? Nandiyan lang po lagi tayo sa pagbibigay ng mga financial Kaya one of my rin po yun. So, ang pagkakaroon din po ng nakakatawa man po ito sa iba, pero this is a rising concern po, ang pagkakaroon po ng sex education ng mga kabataan upang hindi man maagapan, pero upang hindi na mas lumaki pa ang bilang ng mga teenage pregnancy, ng mga pagkakaroon ng HIV AIDS, dahil sa kakulangan ng edukasyon at ng magulang. Okay, medyo controversial yung issue ng sex education kasi andyan yung concern like
saan ba dapat siya pinag-uusapan, sa bahay lang ba, yung mga magulang ang mangunguna, or aggressively talaga sa school para guided ng teacher through the proper curriculum, or pag-uusapan na rin ba yan sa mga institutional organizations kagaya ng Sangguniang Kabataan through its various activities. So iba-iba ang pananaw pero ang sigurado I agree with Bocal Bertinos na dapat lahat ay pinagtutulong-tulungan kung papaano yan ma-address in the proper way. In the proper way, para pag issue ng sex ay pinag-uusapan ay sa mga barkadahan o pinag-uusapan ay habang tumitikim ng alak, ng beer, o pinag-uusapan ay sa mga yun nga, tropahan na sometimes ay mas nagiging risky so baka nga pwede siyang mapag-usapan at mapag-usapan in a more prudent way na dapat talagang pinag-iisipan din natin. So thank you for that, Bocal. Ano pa? Next po, dahil po marami po akong fellow Marinduqueños na nakikita sa social media na nagkakaroon ng mental health issues na nag-result po sa suicide. Yun po, nag-matter po sa akin yun, dahil hindi naman po ganun basta-basta na mawawalan ka ng mahal mo sa buhay. And one of my solution po yan, magkaroon po tayo ng hotline para somewhere to talk to po kapag hindi, kasi nagsisimula po yan kapag wala ka nakakausap Dapat pong dumadaan sa ganyang issue sa mental sa pag-iisip is somewhere to talk to. Para oras na kapag hindi mo na mapigilan yung mga ginagawa mo, na lalayo ko na yung parang gusto mo talaga magpakamatay, may iwasan pa. Okay. May nag-aano sa'yo, may nagsasabi, may nagbabang na hindi dapat magpakamatay. Okay. That's good na nabanggit po yan ni Bocal. Kasi one of these days, ay si Bocal ay magpiprepare ng legislative agenda action points namin sa Sangguniang Panlalawigan concerning the youth. At siyempre yun mga binabanggit ni Bocal ay kailangan mapagtulong-tulungan. At ang isa sa paraan niyan ay through legislative action kung papaano sa katuparan yung kanyang mga ine-envision at nakikitang mga solution. So, Bocal, I will look forward bilang pinuno ng Sangguniang Panlalawigan kasi different committees kami. At ngayon nga inire-review na namin yung legislative agenda namin. Meaning, pag sinabing legislative agenda, yun yung aming pinaplano na ma-accomplish namin sa loob ng 3 taong termino namin. So, si Bocal ay Bocal Valencia, ayan sabi ko nga po sa inyo lagi akong ginugulo ng pangalan ni Bocal Si Bocal Valencia will definitely review or revisit yun dating youth plans na pinagsumikapan naman ni Bocal, dating Bocal Buchi Rosales na ngayon ay kapitan ng Bagong Silang. Yun kanyang plan ay ire-revisit ni Bocal para ma-update at the same time ay ma-integrate o maisama niya yun ilan sa kanyang mga direction naman ng kanyang panunungkulan. Because kami sa Sangguniang Panlalawigan, sabi ko nga we must try to accomplish the most that we can do in our term. At rest assured, Bocal Valencia, rest assured na yung iyong mga plano ay magiging katuwang mo, ang iyong mga colleagues, ang iyong mga ate at kuya sa Sangguniang Panlalawigan, kasama na ang vice-gobernador na I'll do what I can also to support your initiatives. Yes. Okay. Medyo kinakapos na tayo sa oras. Meron ka pa bang gustong banggitin, Bocal? Meron pa po, pero saglit lang po ito. Sige. Yung mga out of school youth, yung mga hindi nagpatuloy ng pag-aaral. Okay. Mas hinihikayat pa po natin na pumasok sila sa ALS, Alternative Learning System, at TESDA upang makahanap naman po sila ng trabaho dahil most of the employer naman po is looking for background. Okay. Ang pakikisa po sa
ganon is one of my priority rin po para hindi na po dumami yung bilang ng mga hindi Education nag-aaral. naman. Yes po. Okay, good. And yung pakikiisa po sa pagtutol sa mina sa ating lalawigan upang Okay. upang walang pangamba sa ating buhay dahil oras sa magmina dito sa ating lalawigan, may bantah na sa ating mga kalusugan at buhay. Okay. And proud po ako dun sa mga nakikita ko lagi sa mga daan. Nakalagitag lagi yung MASEC na ipamana, wag ipamina. Kaya proud din po sa organization na yun, yung MASEC. Okay. And of course, lagi nga rin binabanggit, we recognize yung mga priorities. Some people are nagsasabi na hindi na talaga dapat magmina. Some people naman are nagsasabi anong ipapalit sa mina, sayang naman, no, 'di ba? May mga ganon. Ang mahalaga sa ngayon ho, ang posisyon ng probinsya ng 6 na bayan ng lalawigan, 6 na bayan actually nagkakaisa ho na ang posisyon ay mining moratorium at ngayon nga rin ho ay wala muna ang pagmimina hanggat hindi naiisaayos at hindi naisagawa ang isang comprehensive rehabilitation and reconstruction ng mga dati nang naapektuhan ng pagmimina. So, thank you at ang kabataan pala is very much aware of the different environment-related issues and concerns dito sa ating lalawigan. Yeah. Okay, and medyo kinapos tayo sa oras. Sa mga darating na linggo ay meron naman itong mga follow-through at siguro sa iyong pagbabalik dito sa mikropono, Bokal, ay ang iyo namang abangan naman nila ay kung ano na ang iyong ire-report na mga initial steps na iyong nagawa na sa loob ng, kasi babalik ka dito mga several months after, and ako naman ay confident na may maganda siyang ire-report po sa inyo. So, mensahe muna sa ating mga kababayan bago tayo magtapos. Bokal Valencia, Bokal Bertinus Tinus Valencia. Ayan. Sige nga. So, magandang tanghali po sa ating lahat. Enjoy your meal po. Dahil tapos na po ako sa pagsalita, mag-enjoy muna po kayo ng pagkain. Okay. At sa lahat naman ho ng ating mga kababayan, ang salamat Bokal Tinus, and it's a blessing having you sa Sangguniang Panlalawigan. Lagi kong binabanggit, hindi ako naniniwala sa pagkakataon. Hindi nagkataon na ikaw ay naririyan ngayon. Hindi nagkataon na ikaw ay kasama namin sa Sangguniang Panlalawigan. Ang sigurado lang ako, may misyon na pinapagawa sa atin, sa iyo, at ang aking dalangin naway magampanan mo ng maayos. Always put God. Let's not separate politics from our spirituality dahil mas magiging meaningful ang lahat ng ating inagawa kapag kasama natin siya. And my prayers for you and sa Sanggunian Kabataan. And sa atin ho namang mga kababayan, patuloy ho ako nga nakiimbita na samahan po ninyo kaming lagi sa ating programa na regular na rin pa rin ninyong napapakinggan tuwing Huwebes dito sa radyo natin Santa Cruz, sa mga Facebook page na official ng inyong lingkod ng Marinduque News Network ng Sangguniang Panlalawigan. At abangan ho ninyo diyan sa Buena Vista ay posible ho na marinig ho ninyo at ma-monitor po ninyo kami sa pamamagitan ng radio station po diyan sa Buena Vista in some other engagements. So yun lamang po, at ang paglilingkod sa inyo, isang lingkod bayan ang nakasama po natin dito sa inyo, at lagi kong binabanggit, kami pong mga nasa gobyerno ay mangunguna at magtitake ng lead lamang. Pero sa totoo lang po, at paulit-ulit kong binabanggit, ang lahat ng gusto nating marating sa ating lalawigan ay hindi pwedeng gampanan lamang ng isang sektor o ng mga nunungkulan. Kasama po namin at kailangan po namin kayo at ang inyong suporta, ang inyo ring pagkilos bilang mga katuwang namin sa inyong iba't ibang kapasidad. So yun lamang po, patuloy po kayong umasa sa inyong Vice Governor Lynn Angeles. Kami po ay inyong katuwang sa paglilingkod sa amin hong mga kababayang Marinduqueño. Mahal po namin kayo. Muli po,
Ito po ang inyong Vice Gobernador Lynn Angeles hanggang sa susunod na Huwebes. Mahal po namin kayo. God bless everyone. Lupang tinubuan, kayong nalagasan ng bunga't bulaklak,